Sabi nila, ang mga bata raw na may edad 5 pababa ay may bukas na ikatlong mata. Nakakita sila ng mga bagay na hindi kayang makita ng mga mata nating mga matatanda. Noong una, akala ko guni-guni lang yun ng mga magulang para bantayan namin ang mga pamangkin namin. Teenager na ako at 17 years old. At mas marami pa akong bagay na inatupag kaysa maniwala sa mga ganyang multo-multo na yan. Gala ako ng gala. Madalas akong umuwi ng madaling araw kasama ang mga tropa ko. At sanay na ako sa dilim. Pero nagbago ang lahat nung nakaraang linggo. Habang binabantayan ko ang 3 taong gulang kong pamangkin na si Aki. Alas 11 na ng gabi. Kaming dalawa na lang ang gising ni Aki. Dahil ang kapatid ko, ang tatay ni Aki, ay nasa trabaho. Habang ang lola naman niya ay nasa kwarto, natutulog na. Nasa sala kami. Ako nakaiga ako sa sofa habang si Aki naman ay nakaupo sa sahig. Naglaro ng mga action figures niya. Biglang tumigil si Aki sa paglalaro. Ibinaba niya ang kanyang laruang kotse at tumitig sa madilim na pasilyo patungo sa banyo sa dulo ng bahay namin. "Tito, tito!" Tawag niya sa akin. Ang liit ng boses niya, tipikal na boses ng bata. "Bakit, Aki? Kailangan na natin matulog. Tara na. Gabi na oh." Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. "Tito! Tito, loko! Nandiyan na naman si Batman!" Natawa ko ng mahina. Lumingon ako sa direksyon na tinuturo niya. Siyempre walang tao. Purong kadiliman lang ng pasilyo ang makikita mo. Hilig kasi ni Aki ang manood ng cartoons. Kaya iniisip ko baka anino lang ng refrigerator o nakasabit na tuwalya ang makikita niya. At pinagpapantasyahan niya si Batman. "Wala naman si Batman dun, Aki. Niloloko mo si Tito." "Wala na yun. Tulog na sa kuweba niya." Biro ko sa kanya. Pero ang sinabi niya, "Hindi, Tito. Nandito siya. Nakatayo siya dyan, oh." Pilit ng bata. Lumapit siya sa akin at tumawak sa binti ko. Medyo malamig ang kamay niya. "Tinitignan niya tayo. Ang galing ng costume niya. May mahabang tenga sa ulo." "Ah, talaga? May tenga?" Sabi ko. Pilit kong sinasabayan ang laro niya habang nakatitig pa rin sa phone ko. "Opo, pero hindi siya nagsasalita. Palagi lang siyang nakalutang. Tapos, bakit ganon, Tito? Laging may tumutulong pulang pintura sa costume niya. Mula sa binti hanggang sa tumulo sa sahig. Parang basa, ganon, Tito." Napatigil ako sa pag-i-scroll sa phone ko. Pulang pintura? Basa mula sa binti hanggang sa sahig? Dito na ako nakaramdam ng kakaibang lamig sa batok ko. Iba ang takbo ng imahinasyon ng bata sa cartoons. Pero ang detalye ng basang pulang pintura ay medyo hindi normal para sa isang superhero. Inilapag ko ang phone ko. At seryoso kong tinignan ng aking pamangkin. "Aki, anong itsura ni Batman?" Tanong ko. Sinubukan kong gawing casual ang boses ko para hindi siya matakot. Pero ang totoo ay nagsisimula na akong kabahan. Tumingin ulit si Aki sa madilim na pasilyo. Sunod ang tingin ko at sa pagkakataong ito, parang lalong dumidilim ang dulo ng bahay namin. Nawala ang huni ng kuliglig sa labas. Ang tanging narinig ko na lang ang mahihinang pag-ikot ng electric fan. "Nakatayo siya sa gitna ng pinto ng banyo, Tito." Dahan-dahang paglalarawan ni Aki habang ang maliliit niyang daliri ay nakaturo pa rin sa dilim. Matangkad siya pero baliktad ang paa niya. Hindi nakatapak sa sahig. May malaking bakal sa baba. "Anong bakal, Aki?" Tanong ko habang nahihirapan na akong lumunok ng laway. "May bakal na pumasok sa pagitan ng paa niya, Tito, tapos doon sa ilalim lumusot." Inosenteng paliwanag ng bata na parang naglalarawan lang ng ordinaryong bagay. "Tapos ang bakal umakyat sa loob ng tiyan niya, lumabas sa leeg niya, tapos
lumabas sa itaas ng ulo niya, ganon. Nanigas ang buo kong katawan. Ramdam ko ang pagtayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis at napakalakas. Parang naririnig ko ito sa loob ng aking tenga. Hindi tumigil si Aki sa pagsasalita. Ang dulo ng bakal, Tito, nahati sa dalawa nung lumabas sa ulo niya. Kaya mukha siyang tenga na matutulis. Mukha siyang si Batman. Di ba, Tito? Ganun yun si Batman, di ba, Tito? Kasi may sungay sa ulo yun eh. Tapos maitim lahat. Tumingin ako kay Aki at doon gumuho ang buong mundo ko bilang isang tito. Nakangiti ang bata. Tuwang-tuwa siya habang nakatitig sa multo. Dahil sa kanyang inosenteng utak, ang nakikita niya ay ang paborito niyang superhero. Pero ako, alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Gala akong tao. Noong 14 years old ako, 3 taon na ang nakakaraan, madalas akong tumambay kasama ang mga tropa ko sa isang abandonadong construction site sa dulo ng subdivision namin. Isang gabi, may isang magnanakaw na hinahabol ng mga tanod. Pumasok ang magnanakaw sa loob ng madilim na building na yon para magtago. Sa tindi ng pagmamadali niya sa dilim, hindi niya napansin ang mga nakasungal ng buhalang bakal mula sa pundasyon ng simento sa ikalawang palapag. Nahulog siya. At pagkahulog niya ay eksaktong-eksakto sa tapat ng nakaturong bakal. Nang matagpuan ang bangkay niya, kinaumagahan, binalita rin sa buong barangay. Nandun ako nang itaas ang bangkay. Hindi ko kailanman makakalimutan ang itsura ng lalaking yun. Isang mahabang, kinakalawang na bakal ang bumaon mula sa pagitan ng kanyang mga binti, lumusot sa buong katawan niya at ang dulo ng bakal ay bumaon sa kanyang bungo. Ito ay nahati at lumabas sa kanyang ulo na parang dalawang matutulis na sungay. Dahil sa mantsa ng natuyong dugo at uling, mukha siyang purong itim na anino. Kikilabutan ka dahil 5 taong gulang pa lang si Aki. Ibig sabihin, 2 taon pa lang si Aki nung mismong taon na yun, kung kailan namatay ang magnanakaw na yun. Isang baby pa lang si Aki nung nangyari ang aksidente na yun. Walang sino man sa pamilya ang nagkukwento sa kanya tungkol sa trahedyang yun. Imposible niyang malaman ang detalye ng baka na lumusot mula sa ilalim hanggang sa ibabaw ng ulo. Dahan-dahan kong binuhat si Aki mula sa sahig. Nanginginig ang aking tuhod. Halos hindi ko makayanan ang sarili kong bigat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tito, bakit mo ako binubuhat? Tanong ni Aki. Nagtataka siya sa reaksyon ko. Tignan mo si Batman. Gumagalaw siya oh. Lumalapit siya sa atin. Huwag kang lilingon, Marco. Huwag kang lilingon. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong lumingon sa pasilyo. Sa gitna ng kadiliman, sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita ko ang isang matangkad at maitim na anino. Ang kanyang leeg ay nakaliyad pabaliktad. At sa itaas ng kanyang mga ulo, malinaw kong nakita ang 2 matutulis na dulo ng bakal na kalawangin na may nakasabit pang piraso ng natutuyong laman. Hindi siya si Batman. At ang pinakamatindi, narinig ko ang isang basag na boses. Nanginginig sa dulo ng pasilyo at tila ba nahihirapan siyang magsalita dahil may bakal na nakabara sa kanyang mga lalamunan. Aki! Sabihin mo sa tito mo, huwag na siyang gagala sa gabi dahil galing ako sa tambayan nila.